So ang ating pag-aaralan ay Doctrine of Salvation. Amen? Lahat tayo naligtas. Amen? Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. So clear sa atin yan. Kaya nga, ang Doctrine of Salvation, ito yung sinasabing soteriology. Yan. Na pag theology kasi, study about God, ang theology. Diba? Amen. So, yung naman soteriology is the study of the doctrine of salvation. Amen? Hallelujah. Napakaganda na muli ipaalala sa atin na ang ating kaligtasan sa pamagitan lang ng ating pananampalataya. Amen? So makikita natin mamaya pag isa-isahin natin. Amen? Na pag-aralan. It discusses how Christ's death secures the salvation of those who believe. Yan na yung sinasabi ko. Sa pamagitan lang ng ating pananampalataya. Sabi niya sa Ephesians chapter 2. No? It helps us understand the doctrines of redemption. Tinubos niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Tapos, justification pa niya tayo. Amen? Ibig sabihin, siya na ang naglinis sa anumang mga kasalanan natin. Amen? Sa pamagitan ng kanyang dugo. Nilinis niya tayo, sinanctify niya tayo. Yan ang sanctification, nilinis. Yung galing tayo sa dilim, liniwanagan niya tayo. Galing tayo sa putik, iniahon niya tayo, pinaliguan niya tayo, dinamitan niya tayo ng puti. Amen? Ganon ang sanctification. Amen. Yung propitiation naman ay nalugod ang God the Father sa kanyang anak na kanyang ibinigay na si Jesus dahil naging obedience siya sa iniutos sa kanya na siya ay mamuhay, pinili niya ang naging tao sa mundo na pinakamababang klase ng tao. Amen. Can you imagine? Ang Diyos na si Jesus, amen, ay naging tao. Ang Espiritu na Diyos napunta sa tiyan ni Maria, lumabas Jesus. Then, ang napakaganda doon ay hindi lang siya naging tao, kundi taong masunurin sa kanyang Ama. Amen. Tao na mapagpakumbaba, mapagpasinsya, yung mapag-unawa, hindi siya pumapatol. Amen. Ano ba yon yung ganon, yung, di ba, palaging araw-araw pag nagtuturo siya, pinipersecute siya. Amen. Kaya yung ginawa niya, amen, hallelujah, dito sa lupa, nalugod ang kanyang Ama. Amen. Praise God. Dahil kaya napakagandang maging Christ-like tayo kasi napakagandang pinag-aaralan natin kung paano tayo naligtas by the grace of God lang. Amen? And substitutionary atonement. Ibig sabihin yan, substitute. Diba? Substitute. Nakuha sa root word na substitute. Ibig sabihin ay imbis na tayo ang maparusahan dahil lahat tayo ay candidates papuntang impyerno, pero ginawa niya yon. Diba sa Old Testament kasi, yung laws ni Moises, ang rules ng Diyos doon, ang laws ng Panginoon, through Moises, o sa diba, sa Leviticus, ang daming laws ng Diyos kay Moises na itinuturo, no? Napaka-specific, kung basahin niyo ang Leviticus, Numbers, no? Makikita niyo yung ang daming mga laws ng Diyos na dapat gawin ng mga chosen people, ng mga Israelites. No, can you imagine, isang laws yun, pag nagkasala sila, kukuha sila ng perfect na animals, hindi pilay, walang sakit, no, malusog, 1 taon pa lang. Can you imagine, no?
Tapos, yung animals na yon, ipapatong nila, halimbawa kung ang nagkasala, ipapatong ko yung kamay ko sa animal na yon, lahat ng naging kasalanan ko, mapunta sa animal na yon, iyon ang ihahandog sa inyo sa Leviticus. Ganon ang laws ng Diyos para yung kasalanan ko mapatawad dahil sa paghahandog ko, amen, aakuin ng animal na yan lahat ng aking kasalanan. Sa oras na yon, sa panahon na yon. Pero bukas, pag nagkasala ka ulit, kukuha ka na naman ng animals. Ganon. Hindi yung tutubusin niya yung buong mong kasalanan, no? Hindi eh. Amen? Kaya maubos yung animals mo. Yung halimbawa, ang animals mo na yung kordero mo nanganganak lang ng 3 beses sa isang taon. Ilang beses kang nagkasala, kulang pa. Hello? Pero salamat sa Panginoon, sa panahon natin ngayon, amen, by the grace of God, ginawa after 2,000 years ago, na ginawa na ni Jesus, amen, yung para tubusin tayo, amen, sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen, na nadanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya ang substitution natin. Amen? Wala tayong ginawa, kundi manampalataya. Amen? Yan ang ibig sabihin. Amen? Next. So, core statement, dito mapag-aralan natin mamaya yan. So, basahin lang natin. We are saved by the grace of God, not by works. Alalahanin natin yan. Number 2, free will, choosing salvation. Number 3, Christ died for all, and God does not want anyone to perish, but is patient toward people, and wants everyone to repent. Kaya nga hindi pa, sabi niya sa 1 Peter na, hindi pa dumarating si Jesus para kunin niya. Kasi ito ang ating kaligtasan, yung rapture. Hindi pa niya ginagawa ngayon kasi grace pa rin ng Panginoon hanggang ngayon na hinihintay kasi gusto niya lahat ng tao maligtas. Ni isa. Kaya huwag kayong maniwala yung sinasabi na ay may paborit ang Diyos na siya, iba lang yung pinili. Lahat tayo ay gustong tubisin ng Diyos. Kaya nga, ang kamatayan niya, lantad. Amen? Pero siyempre, may parte rin tayo na tao. Amen? Bagamat tinubos na niya. Amen? Ang lahat ng ating kasalanan mo mula nung bata ka hanggang ngayon at magiging kasalanan mo pa. Ang gawin lang natin, sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is just and righteous to forgive us and to purify us. Napakaganda nga eh. Alam mo, dati ka, halimbawa, ay mula sa putik, kasi siyempre yung kasalanan ni na Adan at saka iba, parang nailagay tayo sa putik. Kaya hindi ka makaahon-ahon sa putik, kailangan ng may aahon. Sino yon? Si Jesus. Amen. So nilinisan ka kasi nagpa-help ka kay Jesus. Hindi ka na, mamaya iano natin yan na hindi tayo ginawang robot ng Diyos. It is your choice. Amen. Kung magpa-help ka sa Diyos o hindi. Hello? At yan, nagpa-help tayo sa Diyos. Imagine na lang natin, by faith, ay iniahon ka mula sa putik, pinaliguan ka, sinabunan ka, sinampu ka. Ayan. Gratis lahat yan. By the grace of God. Tapos dinamitan ka ng puti. Amen? Kaso lang, kung minsan ay bumabalik yung dumi kasi hindi ka naman umaalis sa kapaligiran ng putik. Alis ka naman doon. Layo. Kaya so lang kung minsan lumayo ka nga, mamaya babalik-balikan pa rin. Kaya kung minsan natatalsikan, tapos di mo pinapampag. Grasya rin ng Diyos yung 1 John 1:9 para pampagin. Hello? Tapos mamaya, nakakita na ba kayo ng bata na
nagpunta sa, nagbisita sa kanyang kaibigan. Bata pa siya. May, dahil galing abroad yung, nanay naman ng bata na binisita. May swimming pool na yung, plastic sa atin, nilagyan ng tubig. Yung nagbisita na tita, kasama yung anak ng, ay, pumunta, wala silang dalang damit kasi hindi naman nila alam. Tapos pasaw-saw pa lang yung bata sa swimming pool. Totoo ito nangyari. Pataw-saw. Tapos mamaya yung paana. Tapos lumangoy na. Di ba? Kung minsan ganun tayo inahon na tayo ng Lord. Pasaw-saw ka pa lang doon. Sa pinanggalingan na butik. Tapos mamaya, nandun ka na naman. Pero alam niyo, ang napakaganda sa Panginoon, pag nag-help, sabi mo na naman, may papadala ulit ang Panginoon para kunin ka. Di ba? Hallelujah! Wala bang palakpak doon? Hallelujah! Praise God! Ganun tayo, kahina, kalimitado. Pero ang Diyos, mahal pa rin tayo. Inangat tayo ulit. Paliguan ka ulit. Amen. Hallelujah. Anyone who is a child of God can choose to be faithful to God or turn his back on God and remain in sin. Yun lang, choose na naman. Di ba? Nung gusto mo, maging faithful ka sa Diyos, o babalik ka naman na mag-remain sa kasalanan. Ayan. Number 5, God called us to live in the light. Yan ang talagang plano ng Diyos sa atin. As He is the light, kasi light siya He called us to grow in our relationship with Him and to bear the fruit of the Holy Spirit. Amen? Mamunga tayo sa Banal Espiritu. Ano yung mga bunga ng Banal Espiritu sa Galatians chapter 5? Love, joy, peace, gentleness, goodness, gratefulness. Tama ba yan? Faithfulness, self-control. Nasa atin na ba yan? O pinipili mo lang? Ako, mabait na ako. Tama na ito. Package deal yan. Amen? Hallelujah. And then number 6, God honors godly character. Ino-honor ng Diyos yung character natin na maka-Diyos. Amen. Fruit produced through reliance on the work of the Holy Spirit. Hindi nagkulang ang Panginoon para iligtas niya tayo. Binigay niya si Jesus para siya ay tumubos sa atin. And then, iniwan naman ni Jesus ang Holy Spirit para gagabay sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya next, we are saved by grace, not by works. Ayan, basahin na natin. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya pag, halimbawa, may talent ka na nagtutugtog, huwag mong ipagmamalaki yan. Ay galing sa Panginoon. May talent ka, o may kayamanan ka na magandang trabaho, huwag nating ipagmamalaki yan. Hello? Dahil lahat yan ay grasya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Naligtas tayo sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob. At ang trabaho lang naman natin ay have faith. Alam niyo yung ibig sabihin ng faith? Yung mga bagay na inaangkin mo na, pinapaniwalan mo na, inaasahan mo na kahit hindi mo pa nakikita. Kahit hindi mo naunawaan, sumusunod ka. Amen? Yan ang faith. Amen? Hallelujah. Hindi sino sa atin nakakita ng langit. Ngayon, sinasabi ko, tagalangit tayo. Hindi tayo tagalupa. By faith yan. Amen? Tapos sinong magsasabi na bukas pagyayamanin ka ng Diyos?
Basta ibigay mo yung para sa Diyos. I-honor mo sa mayroon sa'yo. Pagpapalain ka ng Diyos. Hello? Kung wala kang pananampalataya, hindi mo maibigay yung para sa Diyos. Hello? Kasi ang gusto mo, makikita mo. Yan ang ng tao. Pero alam ba ninyo, iyan ay chalice ng Panginoon. Subukan ninyo ako. Sabi niya, yan lang ang salita ng Diyos na subukan ninyo ako. At sinubukan ko nga. Amen. By the grace of God. Nung nalaman ko na about tithing, ang nagturo lang sa akin naman yung kasama ko noon sa sa isang mission, no? So, nung naituro na, kahit estudyante ako, binibigay ko yan. Kahit wala akong trabaho, binibigay ko yan. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi lang pala ako pang remote area na pastura. Amen. May pangarap ako na ibang kurso. Pero ang natapos ko, theology yan. Ito, pastora. Amen. Ang alam ko, kontento na ako sa destino ko noon. Pero hindi lang pala yun. Pang-Spain pa. Kasi wala akong plano na mag-abroad. Pero pinag-abroad ako ng Diyos. Kaya, tiyaga kayo sa Tagalog ko kasi talagang nagpastura ako sa remote area, Ilocano. Hindi ako maayos nag-aral. Puro excuses ako sa eskwelahan. Nung high school, kung ayaw ko yung teacher, dahil players ako, tatawagan ko yung mga players. Sabi ko, mag-practice tayo sa bayan. Can you imagine, nasa barangay kami, pupunta sa bayan, walang magawang teacher. Kasi players kami, di ba? Pero kahit pala, hindi mo ayusin ang pag-aaral mo kung may tawag ang Diyos, pagpapalain niya tayo. Ang tinitignan ng Diyos kung paano natin marireceive ang pagpapala niya by His grace. Amen? Kung yung puso natin na sumusunod. Anumang mga hirap, anumang mga pagsubok sa atin, anumang mga distraction. Kasi maraming, sa mundo, daming hihila sa atin. Unang-unang maghihila sa'yo yung doubts. Tapos may character ka pa na disobedience. Pero kung gusto mong maging suko sa Panginoon, mararanasan mo kasi mararanasan mo yung grasya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, na yung plano ng Diyos. Na anong plano ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11? Sa atin bilang mga anak niya? Not to harm us, but to prosper us and give us hope in the future. Sa bawat gising mo, it's a blessing. Provide ng Panginoon ang pangangailangan natin. Amen? Hallelujah. Kaya, pang-Spain tayo. Wow. Di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon, pang-Spain. At hindi lang yan. Amen? Ang Spain, kasi alam ba niyo, napakagrasyang Spain. Di ba? Sa lahat ng napuntahan naming lugar, napakadibertido ang Espanya. Kahit di ka matutulog, mayroon kang kasama na hindi natutulog. Punta ka lang sa labas. Di ba? Ganun kadibertido ang Espanya. May 24 hours na McDo na pwede kang umupo doon. Kaya tignan nyo, may 2 years na nga lang na pwede kang mag-ayos ng papel. Ngayon, biglaan pa, mayroon pa. Di ba? Amen? Can you imagine? Hallelujah. Kaya ang Espanya, hindi ka pinapauwi sa Pilipinas para matapos yung kontrata mo hanggang gusto mo. Diba? Kaya kung gusto mong buong buhay mo, nakagaya ko, na mamuhay ka dito sa Espanya, pwede yan. Pero para maging matagumpay ka, kasamay mong partner siya ang Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos, He sustain all our needs. Amen? Hallelujah. Yan ang napakaganda. Huwag kang magmalaki sa Diyos. Isuko natin ang lahat sa atin. Huwag mong kwintahan ng Diyos. Kasi alam niya, He is a generosity kung magbigay ang Diyos.
Amen. Sumunod ka lang. Ako noon, kinikwintahan ko ang Diyos. Sige, binibigay ko yung para sa Kanya. Pero ako ang gumagawa ng pamamaraan ko para magtrabaho. More than 12 hours ako nagtatrabaho. Pero alam ba ninyo, kung gawin natin ang kalooban ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, hindi ka pahihirapan. Kaya kung minsan nahihirapan tayo, unang-una, hindi ka sumusunod sa Kanyang salita. Sa paanong paraan. Alam mo, ang ano ng Panginoon, yung 24 hours, divide 3 yan. 8 hours lang dapat tayo magtrabaho. 8 hours ang recreation, 8 hours ang pagpapahinga. Kung minsan, hindi tayo umaayos sa ganun. Ng pamamaraan ng Diyos. Tignan nyo sa Leviticus, napaka-instruction ang Diyos, yung bang specific yung instruction ng Diyos. Kahit yung paglilingkod. Amen? Sabihin natin, hindi naman kami Israelites, pero you are spiritual Israelites. Pwede natin i-apply ang Old Testament sa ating buhay ngayon. Di po ba? Amen? Hallelujah! Kaya, we are saved by grace, not by works. Ang example dito ni Tatay Larry, yung buhay ni Apostol Pablo, na dating Saulo. Diba? Si Saulo ay religious man na siya. Ang alam niya yung kanyang pagka-religious na nalulugod ang Diyos. Imagine, kahit patayin niya yung mga sumusunod kay Jesus, basta makapaglingkod lang siya, yung pamamaraan niya na paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi niya namalayan, hindi niya naunawaan yung grasya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon nung hinuusig niya ang mga Kristiyano para huliin, papunta sa Damasco, di ba? Ay doon narinig niya ang boses ng Diyos. Amen? Kaya ang tinitignan ng Diyos yung puso natin, hindi yung mga kapalpakan natin. Basta maturuin ang puso natin, amen, ang Diyos i-twist niya, iaayos niya tayo sa tamang pagsamba sa Diyos. Imagine na sabi ni Apostol Pablo na nung sumunod na siya, unang-una ang nangyari mula sa kanyang kabayo, nahulog siya sa lupa. Napasubasob. Ibig sabihin, mula sa mga rasunis natin, nandito sa ating kaisipan, gusto ng Diyos na bumaba tayo. Amen? Ang matindi pa kay Saulo ay nabulag siya sa kanyang physical na kalagayan. Hello? Kaya nga ang Panginoon gusto niya mamatay tayo sa ating mga rasunis, mga alibay, ating mga prideness, pang dapat nating mga emosyon, di ba? No Sunday, alam ko, ang itinuro sa atin ay how the proper alignment. Hindi yung will natin ang magkukontrol, hindi yung ating emosyon ang magkukontrol. Hello? Sa ating buhay, Christ. Kasi si Jesus, mapagpakumbaba yan, mapagpasakop sa kanyang Ama. Kaya nga, nasiyahan ang Ama sa Kanya. Amen? Kaya siguro nag-question kayo, yung sabi ni Brother Rolly kanina na tayo ang ating Ama ay si Jesus. Totoo yan. Bakit? Sabi nun sa prophecy sa Isaiah, chapter 6 ba yun? Verse 9. O baliktad, chapter 9, verse 6. Tignan ninyo. Di ba doon? He is everlasting Father. Yung ipapanganak na yan, He is Almighty God, then everlasting Father. Kaya tayo na naligtas sa pamagitan ng grasya ng Diyos, sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang ating Father no other than Jesus. Kaya Diyos si Jesus. Amen? Diyos siya. Hindi mas maliit na Diyos. Hindi lang siya nanatiling anak ng Diyos. Amen? Pero sa atin, siya ay Father natin. Dahil sa kanyang obedience. Amen? Kasi ang Diyos, ang Diyos pwede niya tayong i-lift up. Amen? Kaya na-i-lift up si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus nung nabuhay na siya, na muli, anong sabi niya?
sa Matthew chapter 28, na all the authority in power ibinigay na sa akin. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Ganun promotion. Kung tayo maging obedience sa Diyos, ipromote tayo ng Diyos. Amen? Gusto mong masaganang buhay, maranasan mo yung plano ng Diyos, maging obedience ka sa salita ng Diyos. Amen? Hindi lang hanggang niligtas ka ng Diyos. Tama ka na dyan. Kaya kung minsan, pahirapan ka pa na makarating sa langit. Bakit? Kasi ang dami nating rason. Dami nating alibay. Pero alam ba niyo, ang Diyos, generosity ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya tignan niyo si Apostol Pablo nung naging apostol na siya. So nung sabi niya, ang lahat ng kanyang na-accomplish dahil siya ay mataas ang posisyon niya sa gobyerno, sa kanyang pagkarelihiyoso. Kaya nga pinapakinggan siya ng gobyerno, di ba? Tinatakan, may hawak siyang papel para may karapatan siya na huliin ang mga sumusunod kay Kristo. Pero narinig niya, inusig niya ang Diyos. No? Di ba? Inusig niya si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Saulo, Saulo, inuusig mo ako. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. So, naging clear sa kanya na ang kaligtasan lang through Jesus. Tignan niyo, ang buhay nating Kristiyano, may promotion, may level up. Kaya wag kang manatili sa mga, noon. Ang palagi kong example ay yung, nung nagkaroon ng cellphone, yung unang cellphone natin, Motorola, di ba? Yung ilabas mong ganyan, ang taas yung antina. Di ba? Tignan mo dahil nagbago na yung sitwasyon ngayon, modernized na tayo. Maglabas ka ng cellphone mo ng Motorola, tatawanan ka. Di ba? Nahuli ka na. Ganon din ang paglilingkod sa Diyos. May pagbabago. Di po ba? Kaya wag kang manatili na ganito na lang ako. Sapat na ito. No, ang Diyos ay generosity. Pwede kang ayusin. Pwede kang i-lift up. Pwede kang i-modernize. Amen? Para hindi tayo katawa-tawa sa mundo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya salvation is God's gift, not something we earn. Wala tayong lakas, wala tayong ginawang pag-iipon o paman. But when someone is truly saved, their life begins to change. Wow! Nababago ba tayo araw-araw? Hindi lang natin inaawit yung binabago ako araw-araw. Hindi lang yun. Kundi talagang nababago tayo. Kaya wala nang atrasan. Amen. Wala na yung, mamaya, stagnant ka na. Tama na ito, napaglilingkod ko sa Diyos. Kunikwintahan. No? God's words are not the root of our salvation. Alalahanin natin yan. Ha? Hindi yan ang umpisa ng iyong kaligtasang grasya ng Diyos. Nagiging mabuti ka lang na tao dahil nagpapababad ka sa kabanalan ng banal na Espiritu, so nahuhubog ka sa kabanalan ng Diyos, bumabait ka ngayon. Namumunga ka sa bunga ng Espiritu. Naku, dati hindi ka nakakangiti. Ngayon, palangitiin ka na. Ayan. Nag-blue-blooming na ang mukha. Hindi ka na late. Diba? Ngayon, nag-react na kayo kaagad sa hindi ka na late. They are the fruit of a heart that has been saved by God's grace. Kaya sinabi ni Apostol Pablo nung naligtas na siya, kahit mamatay na siya, ipaglaban niya. Can you imagine, ang dami niyang naranasan. Kahit ay na siya sa basket para sa kabila. Kasi, can you imagine, na yung mga kasama na ninyang dati na humuhuli sa mga Kristiyano, siya na ngayon nanguhuliin. Yung mga Kristiyano naman, takot naman sila sa kanya. Kasi ang tinitignan nila yung dati niya, ay siya ang nag-uusig. Tignan nyo, si Ananias nga
Ano pa siya sa Panginoon nung sabihin ng Diyos no, habang siya'y nananalangin, Ananias, pumunta ka sa ganitong kalye, nandun si Saulo, puntahan mo para aplusin yung kanyang mata para makakita. Pero ang sabi na Ananias, di po ba Panginoon, yun ang taong umuusig sa amin. Sabing ganon. Kaya yung mga, imagine niyo yung mga Kristiyano, nung nabago na siya, di ba tayo ganon kuminsan yung mga dati mong kasama sa kalukuhan, hindi ka paniniwalaan. Di ba? Dati ka nang ganyan. Tapos yung mga Kristiyano naman, ayaw naman nila sa'yo. Wala nang pagbabago yan. Kasi kalukuhan yan ang alam. Kaya kung minsan, nagbago ka na nga, may nakita lang na kaunting nakasama mo yung mga tignan nyo, bumabalik na naman siya. Yan ang mga nakikita sa atin. Di ba? Hello? Pero nyo, napakaganda dahil mapag-aralan natin ang salvation, doctrine of salvation, magbabago tayong tunay. Amen? Hallelujah! Praise God. Next. Dito sa free will ang salvation. Free. Hindi binabayaran ang kaligtasan. Amen? Kaya yung pagbibigay nyo ng offering, tithes, hindi yan kabayaran ng iyong kaligtasan. Parte ng pagsamba sa Diyos. Dahil lahat, kung clear sa atin, na lahat ng mayroon sa atin ay galing lahat sa Diyos. So nararapat lang na ibigay din yung para sa Kanya, na galing sa taos sa puso mo. Amen? Dahil pagsamba mo sa Diyos, hindi yung, tignan mo, mas malaki yung binigay ko kaysa Kanya. Naku, hindi accepted sa Diyos yun. Emosyon yun. Hello? Kaya dapat pag nagpunta ka, magbigay ka, dahil sumusunod ka sa Kanyang salita. Dahil gusto mo siyang sambahin. Amen? Hallelujah. Kaya free ang kaligtasan. Pero kahit free ang kaligtasan, kailangan mo pa rin mamili. Kasi hindi nga tayo robot. So mayroon tayong free ang kaligtasan, free ka rin na mamili. Amen? Praise God. Free ka rin kung paano ka lumago sa buhay mo espiritual. Kung gusto mong balik-balik ka sa immature, nasa sayo yan. Pero, siyempre, mamaya, mapag-aralan pa natin yung mga ganon, no? Ano sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 30, verse 19? I call heaven and earth to witness against you today that I have set before your life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. Amen? So, sabi ko nga, dahil kay Adan at saka Eva, free din sila na sila ay mamuhay na sa paradise. Free. Kaso lang, siyempre may rules ang Diyos. Diba? Napag-aralan natin sa pre-encounter, tama ba kung walang kautusan? Kasi kung walang kautusan, walang kasalanan. Pero diba, kailangan natin ang kautusan para malaman natin kung saan tayo nadidisalign. Diba? Kaya kahit sa paradise, may kautusan ng Diyos, isa lang. Ano ang kautusan ng Diyos? Diba? Huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na ito. Bagamat, kung yung katabi niya, kung ito ay kinain nila kasi hindi naman pinagbabawal, eternal na sana tayong nasa paradise. Dahil yun talaga ang original plan of God. Pero, ano ang pinili nila? Kasi kung minsan kung ano yung mayroon sa atin na regalo ng Diyos, doon tayo nasusubok. Sila, si Adan at saka Eva, si Adan lalo na, ay nung nilikha na ng Diyos sa kanya, mayroon na siya yung katalinuhan to choose the good and bad. Mayroon na yan. Tignan nyo, siya nga ang nagpangalan ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. Imagine, ang galing ni Adan. Kaso lang, nalinlang sila sa 3 litra. Ano yung 3 litra?
Di ba? Sabi ng Panginoon, you will surely die kung kakainin mo ito. Pero anong sabi ng snake? You will not. Kaya kung minsan, sa isang boses lang dyan, nalilin lang tayo, natwi-twist tayo sa tamang landasin natin. Di ba? Kaya mayroon tayong, bawat isa may individual tayong dealing sa Diyos. May individual tayong katalinuhan na ibinigay ng Diyos. Mayroon tayong sariling senses to feel the bad in good. Kaya huwag kang mag-base sa katabi mo. Na kung siya'y sumayaw ng ganoon, saka ka lang sasayaw. Kaya, no. Paano ka i-worship ang Panginoon? Worship mo siya sa ikaw at ikaw yan. Di ba? Amen? Sundin ng Panginoon kami ni Pastor. Kung ayaw niya mag-tithes, ako basta mag-tithes ako. Kaya may tag-isa kaming sobre. Hindi yung, marami kasing ganyan mag-asawa. Para maging 100%, 50% ako, 50% ka. Para tayo 100%. Hello? Ang gusto ng Panginoon, 100% tayo sumamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. Yan ang sa Acts 16 verse 31. Ito yung nangyari sa gwardiya. Na kung ikaw pipiliin mong maliligtas, amen, dadaloy yan sa pamilya mo. Kaya kung pipiliin mong maging obedience, huwag kang magtaka ng mga anak mo obedience din. Pero kung pipiliin mo ang hap-hap, di hap-hap din yung mga anak mo kung sumunod sa'yo. Di po ba? Hello? Kaya pangako ng Panginoon sa na if believe in the Lord Jesus and you will be saved, you in your household. Amen? Hallelujah. Kaya kung ako ang pipiliin ko ang maging tapat sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ating limitasyon. Kaya nga napakaganda, paggising pa lang natin ng umaga, surrender to God. Magpasakop na tayo sa Panginoon kasi alam natin na kung wala siya, nagagabay sa atin, maraming distraksyon, pwede tayong malinlang. Pwede tayong mahila. Pwede tayong ma-down sa mga bagay na ganyan. Amen? Hallelujah. Ano sabi niya dito sa Ecclesiastes? That's the holy story here. Now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Yan ang sinabi ni si King Solomon. Alam natin si King Solomon, napakatalinto niya. Wala pang, sabi ng Bible ay, ibang-iba yung talento niya kasi yun ay hiniling niya sa Panginoon. Amen? Nung pinagpili siya kung ano yung kahilingan niya. Kaya hanggang ngayon, kahit sinong matalino, hindi nila maabot yung katalinuhan ni Solomon. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan, marami siyang kapalpakan. Di ba? Kasi nahikayat siya sa mga asawa niya. Can you imagine? Mas marami pang asawa niya kaysa yung araw ng kanyang buhay. Si Solomon, pag-aralan niyo yung kanyang buhay. No? Ganun siya pero alam ba ninyo, ang sabi pa rin niya sa last sa kanyang buhay, sa dami ng mga ginawa niyang libro, ay ito yung sabi niya. Ang duty ng tao lang ay fear God and obey His command. Amen. So yan lang ang duty ng tao. Pag may takot ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, nagpapasakop ka sa Diyos, He sustain all our needs. Hindi tayo magkukulang. Anong kailangan mo? Kaligayahan? Kapayapaan? Kasikatan? Hello? Ibibigay ng Panginoon yan. Amen? Pero yung volume na mayroon ka. Huwag ka nang maghanap yung aeroplano, hindi ka naman piloto. Yan. Di ba? Kung minsan kasi no-overrun natin ng Diyos Di ba?
Yung bang ma-feel mo yung mayroon sa'yo, kung paano ka sinusuplayan ng Diyos, na volume mo, ibig sabihin, mayroon kang satisfied sa sarili mo. Kaysa yung ang dami mong pera, wala ka namang kasiya-siya. Wala ka namang kapayapaan. Tanungin nyo yung maraming pera. Kahit dito lang. Yung maraming pera, na sinasabing maraming pera, wala siyang kapayapaan. Tignan nyo yung mga amo natin, halos mas masaya pa tayo kaysa kanila. Di ba? Marami silang pera. Di ba? Yung palaging sinasabi ni Pastor, na mayroon sila na wala sa atin, pero mayroon din sa atin na wala sila. Ang maganda ang ating ngiti. Di ba? Hallelujah. Praise God. Kaya yan lang. Diyos, kung gusto mo maranasan ng Diyos, dahil niligtas ka na, huwag kang magkontento na ligtas ka lang. Ranasin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ranasin mo ang kanyang kayamanan. Kasi open ang Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Number 3, God's desire for all to be saved. Wala tao na gusto ng Diyos na mapunta sa impyerno. Kasi ang impyerno, pang-diablo lang. Mga rebellious spirit lang. Pero kung nadadaanan ka ng rebellious spirit, madidistinguish mo eh. Mas, di ba, kung may rebellious ka, pumunta ka sa church, anak ka ng Diyos, pumunta ka sa church, ito ang mararamdaman mo kung may rebellious spirit ka. Ang nakikita mo yung mga mali. Yun ang mga natitiknot mo, yung mga mali. Pero kahit maraming mali, kung wala kang rebellious spirit, ang natitiknot mo, kahit iisa ang good, iyon ang iisang nakukuha mo. Amen? Yun ang maobserbahan ko sa buhay. Amen? Yung 100 na mali ng tao, hindi mo makikita yon. Yung isa na good niya, doon ka mamumuhunan. Amen? I-appreciate mo siya sa good na ginagawa niya. Amen? Kasi nobody's perfect eh. Nakikita natin yung sarili natin na lahat tayo nagmi-mistake. Anytime, pwede tayong hilain ng kaaway, kahit naglalakad ka lang, kahit nakaupo ka nga, na hawak mo yung cellphone mo, pwede kang ma-disalign. Diba? Pero napakaganda, grace ng Diyos, 1 John 1:9. Amen? Hallelujah. Kaya wala ni isa na gusto ng Diyos na hindi mapunta sa langit. Kung bakit ka lang mapupunta sa impyerno, hello, kasi disobedience. Yun lang. Wala kang takot sa Diyos. Kaya kaya mong hindi sundin ang Diyos. Hello? Pero bagamat napakagandang pag-aralan na tayo niligtas, siya ang substitute, siyang nag-justify sa atin, siyang nag-sanctify sa atin, siyang nag-redeem sa atin. Di ba? Napakasarap pasalamatan ng Diyos. Sambahin, sundin ng Diyos. Di ba? Paggising mo lang. Kaya nga, sabi nga yung inano natin na intentional, kahit ayaw mo, kahit pagod ka, kahit parang tinatamad ka, maalala mo yung kaligtasan mo, di ba? Ang gandang lumuhod para pasalamatan ng Diyos. Kaya wala yung pangangawit na sayaw. Sumayaw ka sa Panginoon. Amen? Imagine ako, noon, isang service, pagod na ako. Pero nung napag-aralan ko, binuksan ko ang aking pandinig sa Diyos, more pa ako sa devotion ko sa Panginoon. Amen? Totoo yan. Napakagandang mamuhay sa presensya ng Diyos. Yung bang walang puwang ang kaaway. Amen? Huwag mong buksan ang pintuan para sa kaaway. Mas pipili mo, siyempre, tao tayo, nobody's perfect. Pero may Holy Spirit nagkukunpik sa atin eh. Kung mali yung ginagawa mo, yung nasa isip mo pa lang, huwag mong buksan. Kasi alam pa ninyo, pag may isang, kasi ang kaaway, parang layon na umaaligid yan. Counting na buksan lang. Ganyan lang na napakalit na butas. Ipapasok, naka-imagine kayo ng yung papasok sa isang maliit na butas, tapos ganon niya yung katawan niya. Ganon.
tapos lumuwang, nakapasok. Ang matindi pa ang kaaway, mag-iimbita yan. Hindi lang tayo ang marunong mag-imbita sa birthdihan, kahit ang kaaway. Dito, pwedeng pumasok ito. May pintuan. Sabing ganon. Kaya wag kang mag-alala na kung minsan, trouble ang buhay. Anak na ako ng Diyos, bakit parang wala ka, Lord? Hindi makagalaw kasi ang Diyos kung may kasalanan tayo eh. Di ba, anong sabi niya sa Isaiah? Ang humahad lang para pakinggan yung help mo. Yung, help me, Lord. Hindi ka napapakinggan. Bakit? Kasi ang humaharang kasalanan. Kaya nga binigay ng Diyos ang 1 John 1:9 na muli tayong lalapit. Lord, patawarin mo ako. Inaamin ko, napapasok ko sa isip ko yung ano. Ang matindi, hindi lang sa isip napunta pa sa puso. Kaya kung minsan ang hirap hugutin para alisin. Ang matindi pa, kung nagiging lifestyle mo, ianak ka ng Diyos. Ang sipag mong pumunta sa church, pero kawawa ka kung ang natitiknot mo, yung mga mali. Ang gustong-gusto mo, yung nagkwikwentuhan kayo sa mga mali. Ni hindi napupurihan ng Diyos. Piliin natin na papurihan ng Diyos sa bawat pag-fellowship natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Dahil sa 2 o 3 na nag-uusap sa pangalan ng Diyos, amen, nandun ako. Yun ang pangako ng Panginoon. Pero kung kaunti lang naman ito, di ba? Kaunti lang naman itong pag-uusapan natin. Naku, hindi kayo sinamahan ng Diyos. Kaya hindi tayo na-bless. Kaya kung minsan, paulit-ulit, ang hirap ng buhay. Hindi mo nararanasan yung pangako niya. Not to harm you, but to prosper you. Amen? Kaya walang nahihirapan na anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! The Lord is not slow in keeping His promise. Yan ang sinasabi ko kanina. As some understand the slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon kahit ang dami ng mga lahat ng nasa Matthew chapter 24 na sign na sinabi niya, mga gera nandyan na. Hello. Yung mga yung mga kagutuman nandyan na, di ba? Hindi lang natin nararanasan, pero alam ba ninyo, mayroon din gera sa atin sarili. Yung warrior deep inside sa atin, spiritual na buhay. Hello? Di ba? Kaya napakaganda, na-appreciate ko kayo na sumasali sa mga intercessory, sa mga devotion natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Maging masipag tayo kasi talagang ang gusto ng kaaway, hilain tayo para ilagay sa impyerno. Pero alam ba ninyo, amen, kung tayo magiging matatag lang, tumayo tayo, amen, sa pagkatawag natin bilang anak ng Diyos, magpasakop tayo, magpaayos tayo sa Panginoon. Hindi ikaw lang ang maliligtas, maging ang pamilya mo na tumitingin sa'yo. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-patience ng Diyos. Pwede na siyang dumating pero hindi pa. Kasi gusto niya, yung mga panalangin pa natin na hindi pa napapakinggan ng Diyos. Lord, gusto kong maligtas ang anak ko. Kaya hinihintay ng Lord. Amen? Kasi hindi naman niya tayo ginawang robot para yung anak natin ay pag humingi ka na ganun na lang ng Diyos. Hindi Ang Diyos binubuksan lang na niya ang ating kaisipan, ang ating puso para kilalanin siya. Amen. Hallelujah. God takes no pleasure in the death of wicked people. What He wants is for them to turn from their wicked ways so they can live. Amen. Namuhay sila. Yung mga yung mga kalansay, iyan. Amen. Hallelujah. Next, number 4. The danger of turning away. Ito yung danger ng turning away. Kristiyano na tayo, anak na tayo ng Panginoon. Kaya
ingat-ingatan natin yung buhay nating espiritual. Kasi alam ba ninyo, maraming mga mata na nakatingin sa atin. Amen? Baka mamaya, dahil lang sa emosyon mo, hindi mo na paglabanan, na down na tayo. Amen? Ang matindi, ito ang palagi kong sinasabi, ang matindi dahil sa emosyon natin, sa feelings natin, isinir mo sa iba. Mas mahina pala ang kanyang pananampalataya. Tapos sasabihin niya, ganito, pag ganun ang pinagsabihan mo, sabi niya, ibibibi ka. Sabing ganyan ay oo nga oo ako rin, yun din ang napansin ko. Imbis na hindi niya napapansin, ikaw na ngayon ang di ba? Ang matindi, kung siya ay manlamig, naidamay mo pa. Ikaw, dahil mas malakas ka, nag-turn ka na naman ng 1 John 1:9, kawawa siya. Hello? Ang hirap niyang umangat ulit. Di ba? Kaya kung halimbawa tayo nanghihina, sa tao na mas mataas ng level spiritual ang ka magsabi. Kasi pag hindi ka tignan mo yung sarili mo. Halika. Pinakinggan ka. Tapos sabi, halika, lumapit tayo sa Panginoon. Ako nga rin baka magkamali ako ng i-advise sa'yo. Kaya sa Holy Spirit tayo magpa-advise. Maganda yun. Hello? Praise God. Kaya ang danger ng turning away, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tested the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit. Ito, mga anak na ng Diyos yan. Who have tested the goodness of the Word of God and the power of the coming age. Kristiyano na yan. And who have fallen away to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Ibig sabihin ay naranasan na niya ang pagkilos ng Panginoon, naliwanagan na siya, maayos na dati. Kaya wag kang magtataka yung sasabihin na ganyan pag sa di ba si Jesus mismo nagsabi, maraming lalapit sa akin na, Lord, 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 pero hindi ko sila kilala. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen? Hallelujah. Pero, ang gusto ng Panginoon yung maayos yung puso natin. Maayos yung desire ng ating puso. Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya dito, sabi niya, may danger yung mga nanlalamig. Yung mga namumuhay na alam ay nasa proper alignment. Kaya nga napakaganda nung linggo kung ninamnam ninyo dahil pinag-aaralan pa ninyo sa life group. Napakaganda. Kaya nga itong mga pinag-aaralan natin ito, pag-aaralan pa ninyo yung outline. Kasi napakagandang namnamin natin at unawain. Isuko na natin yung mga rasunis natin. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-control sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya yung proper alignment ay surrendering, di ba? Hindi yung gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos. Ang dami kasi nating gusto kung minsan. Gusto nating maglingkod sa Panginoon, pero yung gusto nating pamamaraan. Kaya marami yung, sabi nga nila, nung lumapit na sila sa Panginoon, pwedeng sa susunod yan. Sabi na, a child of God has the responsibility to remain faithful. Yan ang mga responsibility natin. To remain faithful tayo. Amen? Kasi may mga magsasabi na, Panginoon, sabi nila kay Jesus, kami ginamit namin ang iyong pangalan para nagpagaling. Nagpalayas ng mga demonyo. Ganon, no? Pero anong sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Bakit kaya? Nakagawa naman sila ng mga miracle. No? Kasi, noong una, tignan nyo sa panahon natin ito, ngayon, mag-observe kayo.
Kahit tayo, pwedeng obserbahan natin yung sarili natin o ibang mga matataas na pastor. No? Noong una, ay okay naman ang paglilingkod. Di ba? Ang gagaling. Pero, noong marami ng naghanga, kaya ingat tayo sa, sa aayon sa atin. Amen. Mas piliin natin ang aayon sa atin ng Diyos, hindi tao. Amen. Pag may sa mga appreciation, tanggapin natin, magpasalamat tayo kung ina-appreciate nila tayo. Pero wag tayong malunod, mababad sa mga appreciation. Yung bang ibig sabihin ay gusto mo na, hinahanap-hanap mo na ang appreciation. No. Amen. Tignan nyo, dito nahuhulog ang mga tao. Dati, sige, nakakagawa sila ng tapos ngayon, hinahangaan, ina-appreciate, hanggang dinudiyos na. Hindi niya nakontrol yung kanyang emosyon. Tinanggap niya lahat ng gloria na imbis na ibigay sa Diyos. Kaya ngayon, tuloy pa rin siya na nag-pre-preach. Siguro nakakagawa pa ng mga hindi na papansin. Pero alam ba ninyo, ang matindi ay kahit siya, hindi siya naging aware sa buhay niya spiritual. Na-enjoy niya yung appreciation, yung ng mga tao sa kanya, hanggang pag hindi niya naayos sa panahon na tayo'y nasa hukom na. Kasi talagang lahat tayo ay haharap sa white throne judgment. Amen. Tapos sasabihin ng Panginoon na uminirs ka naglingkod. Hindi kita kilala. Sayang. Diba? Sikat ka na nagturo. Kilalang kilala ka. Yun lang. Tayo rin maging sensitive din tayo. Kasi may Holy Spirit din. Kung mali na yung sinusundan mo, siyempre tayo, may individual tayong sa Panginoon. Dealing sa Panginoon. Sasabihin din naman ang Panginoon niya na huwag mo na siyang sundan. Kasi, kaya nga napakagandang open natin ang spiritual ears natin para marinig natin ang boses ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God. Kaya ang anak ng Diyos, ang responsibilidad natin na i-remain natin, maging faithful tayo sa Diyos. Hindi tayo faithful lang sa ministry. Yan ay parte lang ng ating paglilingkod ang ministry. Bunga lang yan sa pagiging obedience natin. Amen? The scriptures warn us about turning away from God and continuing in a life of sin. Yan lang. Amen? Diba? Winawarningan tayo ng salita ng Panginoon na kailangan sa Diyos tayo mag-continuous, hindi sa kasalanan. Alam ba ninyo, maraming mga Kristiyano na napupunta sa kasalanan, sa maliit na kasalanan, sa mga murmuring, sa mga gusip. Hello? Sa mga chismis na parang, hindi naman ako pastora para maging banal. No, walang banal sa atin kahit sino. Kaso lang, palagi, kung nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nandyan ang warning niya. Para, ang gusto lang ng Panginoon, faithful tayo. Amen? Habang tayo faithful na sumusunod, nasusundan natin ang salita niya, ang nais ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon, banal tayo. Amen? Hallelujah. God created people with the freedom to choose either to accept and place their faith in the Lord Jesus Christ or to reject God's offer of eternal life. Dalawa lang ating pagpipilian. Piliin mo ang maging faithful ka sa Panginoon o rini-reject mo yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya pahalagahan natin na tayo'y napalaya na mula sa kasalanan, napalaya na tayo mula sa mga bagay. Napakahalaga ang karakter natin na isuko sa Panginoon. Amen. Praise God. Next, sa 1 John 3, verse 6 to 10, basahin natin. No one who lives in Him keeps on sinning.
No one who continues to sin has either seen him or known him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God said, remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Ganito yon. Ang example ni Tatay Larry, yung mag-asawa, no? Halimbawa, ayaw mo agreeing, makipag-away, no? Sa kanya, argue, yan. Ay kahit mali siya, kasi sinasabi niya na siya ang tama, hayaan mo muna. Amen? Kasi kung minsan tayong mga babae, sabi nga ni Tatay Larry, ang babae daw sa loob ng tahanan is always right. Kaya ikaw na lalaki, ayaw mo yung niya, yung reason niya, ay anuhin mo muna siya kaysa yung mag-argue kayo, mag-away. Di ba? Kasalanan kasi kung nakikipag-away tayo. Kahit yung rebellious spirit nga, yung bang against ka sa isang tao. Yung bang parang tinitignan mo siyang maliit, mga ganon. Dapat natin labanan yung mga ganon na feelings natin o pagtingin natin sa iba. Dapat, di ba, ang bilin ng Panginoon, tayong mga anak niya ay magmahalan. Magmahalan. Amen. Para makilala na tayo ay mga disipulo ng Diyos. Ibig sabihin yung disipulo, discipline, nakuha sa root word na discipline. May disiplina tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang nais ng Panginoon, si Apostol Pablo, mamamatay tayo sa ating mga emosyon. Amen? Mamamatay tayo sa ating mga rasunes. Hello? Kahit mali siya, hayaan mo muna. Huwag kami kapag-agree na, mali ka. Sino naman ang tao na aamin ng mali? Kahit mali ka, di ba? Mali ako, ayaw ko. Pero dahil pinipili natin ang magpasakop sa kalooban ng Diyos, nagkumbit na ang Diyos na mali tayo, accept na natin, mali ako. Humbleness yun. Pagpapasakop sa gusto ng Diyos. Amen? Grace ng Diyos yun, gift ng Diyos yung pinipili nating magpatawad. Pinipili nating umunawa. Amen? Hindi yung pinipilit mo yung gusto mo. Pwedeng mag-suggest. Pero hindi yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi ang gusto ng Diyos, yun ang tunay na tama. Kaya napakaganda, inilalagay ko sa aking isipan palagi. Dito ako hinuhubog ng Diyos. Yung Philippians chapter 4, verse 8. Nilagay natin sa ating isipan yung mga bagay na marangal, kaibig-ibig, mabuti, totoo. Amen? Hallelujah. Para makagawa tayo ng maayos. Huwag yung pagalingan. Ang paglilingkod sa Diyos, wala sa pagalingan. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos, pabasagan. Pababaan. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya ito ang sabi na in 1 John chapter 3 verse 6 to 10. Amen? Hallelujah. Na pipiliin natin ang magmahal. Pipiliin natin ang umunawa para mapalayo tayo sa kasalanan. Kasi anong sabi niya? The one who does what is right is righteous. Kung tayo namumuhay sa tama, magiging matuwid tayo.
Kasi wala tayo sa katwiran, ang Diyos ay matuwid. Amen? Next. Ayan. Living in the light and bearing fruit. Kung tayo namumuhay, amen, sa liwanag, magbubunga tayo. Tignan nyo yung kahoy na ilagay mo sa walang ilaw. Walang ilaw. No? Na kahit halaman lang, mabubuhay hindi. Di ba? Mamamatay. Kahit diligan mo ng diligan pag walang ilaw yan. Walang liwanag, kahit init, kahit ilaw lang. Hindi mabubuhay, walang kahoy o halaman na nabubuhay. O buhay na nabubuhay sa dilim. Diba? Siguro mayroon yung mga uod, yung mga ipis, yung mga daga, mga naninira. Pwede yun. Di po ba? Hello? Pero ano sabi niya dito? Living in the light and bearing fruit. Kung ikaw ay namumuhay sa liwanag no other than Jesus, kasi siya mismo ang nagsabi, I am the light of the world. Di ba? Naihalin tulad ang mundo na darkness ang mundo. Di ba? Pag mamumuhay ka sa liwanag ni Kristo, amen, mamumunga ka ngayon, amen, ng kabutihan ni Kristo, kapayapaan, pag-ibig ng Diyos. Diba? Hallelujah. Kaya, ano sabi niya, Jesus? Si Jesus ang nagsabi dito sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, yun ang sinasabi ko na kanina, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Amen? Kaya napakagandang tayo ligtas na, napag-aralan na natin na tayo malinis na, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Many will say to me, on the day, yan na yung sinasabi ko, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? In your name, drive out demons. And your name, perform many miracles. Then I will tell them, plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Hello? Alam natin yung sarili natin kung nasa counting, hindi nakalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos sapat siya. May Holy Spirit na nagkukunbik sa kanyang mga anak. Amen? Kung, di ba? Sino man namumuhay, kahapon na isinare ko, sino man na inililid ng Holy Spirit ay mga anak ng Diyos. Kaya kung walang Holy Spirit sa atin, magtaka na lang tayo. Kasi ang Holy Spirit, gentle yan. Ang Holy Spirit, nagkukunbik kung tayo'y nasa tama o nasa mali tayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang Holy Spirit nagbibigay ng wisdom kung ano ang pipiliin natin. Amen. God has called us to live in the light, to grow in holiness, and to bear the fruit of the Spirit in our lives. Amen? Kaya package deal yung love, joy, peace, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Huwag mong sasabihin na may love ako. Mayroon akong peace. Pero ang wala lang sa akin, self-control. No. Package deal yan. Fruit yan, hindi fruits. Fruit of the Holy Spirit. Iisa yan. Amen? Hallelujah. Kaya kung babat ka sa banal na Espiritu, inililid ka sa banal na Espiritu, nakakamuhay ka sa liwanag ni Kristo, mayroon at mayroon tayo niyan. Kaso lang kung minsan, bumabalik yung pagkataon tayo, pero may Holy Spirit naman na nagkukunbik. Mali ka na naman. So, ask forgiveness na naman. Di ba? Huwag mo nang i-justify, baka mamaya magiging immune ka na. O kaya, ano pa yun? Yung bang, sino sa inyo yung sa bahay natin ay nagtalsik ng mantika, hindi mo pinupunasan. Mamaya, nagtalsik na naman ng tomate, hindi mo pinupunasan. Dumaan ng 3 taon.
Oh, hindi mo pinupunasan. Anong itsura na yung kusina mo? Oh, yellow na. Di ba? Baka hindi na pwede kahit amonyako at saka sabon. Kailangan mo ng kiskisan. Masakit na yon. Di ba? Amen? Next. Ayan. God honors faithful and godly living. Amen? Ang Diyos gustong-gusto niya na tayo ay faithful sa Kanya, namumuhay tayo na maka-Diyos. Amen? His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness." Di ba yung yung iniwanan ng kanyang master, 3 sila, yung may mga talent sila, di ba? Talents yan. Pero dinero ang ginamit niyan. Yung 5,000, 2,000, at saka yung 1,000. Yung 1, kahit kasi maliit lang, ay nagrason siya. Nasabi niya, ay, kasi ikaw ay maano kang amo, kaya takot ako sa'yo, kaya ibinaon ko. Pero anong sabi ng Panginoon? Kunin yung mayroon sa kanya. Ibigay sa may mas marami pang mayroon. Diba? Yung 5,000 at saka 2,000 ay nagdoble yung sa kanila kasi faithful sila. Kaya anong sabi niya diyan? His master replied, "Well done, good and faithful servant." Tayo habang tayo mga anak ng Diyos, na mamumuhay tayo sa lupa habang yung journey natin patungo sa ating destination, may pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Diba? Ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Una, yung buhay mo, ilang taon ka mamumuhay sa lupa. Paano mo gagamitin yun? Pinagkatiwala ng Diyos yung buhay mo. Saan mo gagamitin? Yung talent mo, yung yung mga kayamanan mo na mayroon sa'yo, yung lakas mo. Paano mo ginagamit ito? Para mag-multiply. Kasi ang Diyos, sabi ko kanina, generous siya. Kung ikaw ay tapat sa Kanya, hindi siya magkukulang. Amen? Ang matindi, yung mga hindi tapat na pinagkatiwalaan ng Diyos, kaya kung minsan dahil tayo tapat, umahaba yung buhay natin kasi kagamit-gamit pa tayo. Yung buhay ng hindi tapat, kinukuha ng Diyos, binibigay sa'yo para long life ka pa. Hindi mo pa gusto yun? Kahit ang dami nang nakita ng doktor sa katawan mo na sakit, pero buhay ka pa. Malakas ka pa. Ang matindi pa, hindi mo nararamdaman yung sakit. Di ba? Nakaka-move ka pa para mag-evangelize. Hello? Di ba? Ganun kung minsan kaya, ang lakas-lakas niya, ba't namatay na siya? Kasi hindi na siya magagamit ng Diyos. Kaya, kinuha yung buhay niya, mas una siyang namatay kaysa iyo, nang daming na-diagnose. Di ba? Kaya huwag tayo magtaka, ganun kung minsan ang grasya ng Diyos. Amen. Ikaw, dati ka, yung buhay natin. Sabi ko nga kahapon akala ko, pang kalabaw lang ako, pang bisikleta lang, pang motor, pang tricycle lang. Pero pang eroplano pa pala tayo. Di ba? Ang matindi, yung kapangyarihan pa na ibibigay ng Diyos sa atin na pumalaot, pumarito tayo. Kasi hindi naman natin mababasa sa Bible na inalis na ng Diyos ang Garden of Eden. Tinakpan lang yan. Amen? Kaya ang original na plan ng Diyos, masasa atin talaga kung tayo'y faithful. Amen? Kaya napakagandang purihin ng Diyos dahil isa tayo sa binuksan niya spiritually. Ako, umiiyak ako paggising ko ng umaga sa aking devotion. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi lang pala ako pang kalabaw. Hindi lang ako pang bisikleta. Di ba? Tapos imagine mo sa langit. Pumarito ka pa. Amen? Hallelujah. Kaya kapuri-puri ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang gandang sambahin ng Diyos. Kaya sabi ko, kahit mas marami pa, can you imagine? Kahit mas marami pa yung pagsamba ko, maghapon ng linggo, kung minsan umiikot ako, 3 beses ako, hindi ako umupo, puro
worship. Pero ang nakikita ko, naaamis ako sa Panginoon, lumalakas ang katawan ko. Amen? Hallelujah. Hindi ka no, isang service lang. Pag mahaba yung nagpa-praise and worship, umupo ka na. Ang haba kasi masakit itong talampakan ko. Kumain ka kasi ng baka na naman. Di ba? Kaya sumasakit ang talampakan. Sino ang mga may uric acid? Di ba? Nag-disobey ka na naman sa Diyos, tapos magre-reklamo ka, times ng worship. Di ba? Pero no, iwagwag natin ang ating katawan. Amen. Hallelujah. Praise God. Isamba natin ang Panginoon. Hallelujah, sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya dito sa Matthew chapter 24 verse 13, but the one who stand firm to the end will be saved. You imagine, ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya wag nating kwento, enjoyin na natin ang magiging tapat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Maging lifestyle na natin ang maging tapat sa Panginoon. Pipiliin mo yung gumawa ng para sa Panginoon, hindi para sa iyong sarili. Kasi ang Diyos, pwede niyang ibigay yung para sa iyo. Amen. Ganun ang kabuti ang Panginoon. Amen. Alam niya ang iyong pangangailangan. Huwag mo nang isip yung para sa akin ito. Ang Diyos naman, hindi naman niya kailangan ito. No. Kailangan niya yan para magamit para maraming maliligtas. Amen. Then, yung pangailangan mo, siya ang magsusustain. Di ba? Hindi yung ikaw ang gumagawa ng pamamaraan mo. Paano makapagtrabaho ang Diyos sa'yo? Amen? Praise God. Hallelujah. I have fought the good fight, sabi ni Apostol Pablo. I have finished the race and I have remained faithful. Amen? Sa bawat araw ng ating buhay, wag lang kayong maging faithful pag nandito na kayo sa church. No. Sa bawat araw ng ating buhay, maging lifestyle natin ang piliin ang ikararangal ng Diyos. Amen? Gusto na naman ni Linda na ito, kasi dating ginagawa. No, sabihin mo, Linda, papurihan mo ang Diyos. Ang Diyos naman aaliwin ka. Amen? Hallelujah. But I will tell you, sabing ganon, sa mga hindi faithful, tignan niya, paano tayo maging faithful? Sabi ko, kanina, faithful ka sa mayroon sa iyo. Ano yung mga mayroon sa atin? Yung buhay mo, yung lakas mo, yung kayamanan mo, yung talent mo, yung boses mo. Ano pa? Alam natin, mayroon tayo lahat yan. Hindi naghahanap ng Diyos yung malaki. Tignan mo yung yung balo. No, di ba? Kung ano yung mayroon sa kanya, sinti mo lang. Ibinigay niya todo, yung buong buhay niya ay kabubuhay niya. Nalugod ang Diyos. Can you imagine? Ang Diyos nakawat sa atin. Tinitignan niya tayo. Amen? Wala tayong may rarason. Pero tignan ninyo at the end, yung mga hindi faithful. But I will tell you what will happen to cowards. Cowards, takot na mapahiya. Takot na aminin ang kanilang kahinaan. Takot na aminin ang kanilang kapalpakan. Yan ang takot. Takot na i-share ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan hindi tayo nadideliverance, kahit ilang EGR ka na, hindi ka nadideliverance sa mga nasa loob-loob mo, mga hurts, mga unforgiveness, ano pa, mga nilalaro ng kaaway na kahinaan mo. Kasi takot ka na malaman nila. Aminin mo na. Ilantad mo na ang mga kapalpakan. Wala naman perfect sa atin eh. Lahat naman tayo may kapalpakan. May personal, naman, yung ministering, di ba? Doon mo na lahat. Yun ang sabi nun ni Pastora, sa akin Julie. Sabihin mo na lahat kasi kung mayroon ka pang itinatago na lihim mo,
Kahit napakaliit lang. Sabihin mo na, 2 euro lang ang kinuha mo sa trabaho mo. Binulsa mo, napakaliit lang. Pero ayaw mong aminin sa sarili mo, ayaw mong isuri sa amo mo. Tignan ninyo si Sakyo. Di ba? Nung nakilala na niya ang Diyos, gusto na niyang mabago ang kanyang buhay. Binalik niya ng 4 na beses ang mga kinurakot niya. Kung minsan kasi, nakaraan na yon. Basta ako maglilingkod sa Diyos. Iyon nga ang sukit-sukitin ng kaaway sa'yo. Para i-down ka. Di ba? Di napakagandang isuko na lang natin sa Panginoon. Di po ba? Ayan, ang mga sinasabi, takot na mailantad yung mga kapalpakan sa buhay. And to everyone who is unfaithful. Yung mga unfaithful, ayaw ibigay yung para sa Diyos. Available ka ng Sabado, wala ka namang trabaho? May Bible study, ang lapit ng bahay mo? Hello? Unfaithful yon. Kwinikwintahan mo ang Diyos sa paglilingkod. Ang matamaan, magbago. Amen. Magising tayo. Malapit na ang darating ng Panginoon. Kumusta ka? Faithful ka ba? Hello? O kinikwintahan mo pa rin ang Diyos hanggang ngayon? Nililimitaduhan mo ang panahon mo sa Diyos. Pagkwintahin natin, kulang na kulang ang oras natin. 2:00 na, pastora. Alam ko. Nandun na yung oras eh. Or dirty-minded. Alam niyo yung dirty-minded? Marumi ang isip. Di ba? Kung minsan, nag-i-enjoy tayo sa pag-iisip na hindi ayon sa nais ng Diyos. Di ba? Kaya may 1 John 1:9 tayo. Kasa. Amen? Hallelujah. Or, ayan, hindi naman siguro tayo murderer, hindi naman tayo siguro sexually immoral. Kasi mabait naman na tayo, di ba? Or uses witchcraft, di naman tayo yan. Or worship idols, yan. Alam nyo yung worship idols, iyon ang pinupuri mo. Halimbawa, magaling si pastor na ganito. Di ba sinabi ni Pastor Larry nung inano natin, na dahil sa mga politician na idol mo, tapos na ang kanyang pagka-presidente, yun pala ang gusto mong presidente. Ang matamaan magbago. Di ba? Mahal ko kayo, gusto ko kayong dalhin sa faithfulness. Amen? Hallelujah. Kung ano yung pinatayo ng Diyos, doon tayo. Amen? At saka, pipiliin natin ang Diyos ang naibabandila sa buhay natin. Hindi kung sino-sino ang ibinabandila mo. Amen? Hallelujah. Kaya yun ang worship idols. Or, may kaunti ka palang lies. Sa atin, walang white lies. Na para mairasunan mo lang yung gusto mo. Bakit? Nagkamali ka. Huwag kang magsinungaling. Mali nga. Di aminin. Aminin. Sorry, nagkamali ako. Sorry sa mistake ko. Di ba? Lord, patawarin mo ako. Di ba? Hindi yung, mas malaki nga ang kasalanan ni Pastora Linda kaysa akin. Ako, konti lang. Kahit mas malaki yung naging kasalanan ko, kung humingi na ako ng tawad, di ba? Amen? Kaya, ang Diyos, alam niya ang laman ng ating puso. Dito tumitingin, hindi sa ating mga pagkatao, hindi sa ating mga kapalpakan. Ang gusto ng Diyos, faithful lang tayo. Amen? Can you imagine, hindi lang niya tayo patatawarin, purify pa niya tayo. Magiging white snow tayo. Amen? Sa kanyang harapan. They will be thrown into the lake of fire
and burning sulfur. This is the second death. Sayang, yung salvation na tinanggap natin kung pang-impyerno pa rin lang tayo. Doon wala nang enjoys doon. Puro, kaparusahan. Hello? Kaya kung mapunta ka na rin lang sa impyerno, wag naman sana. Doon ka na lang. Enjoyin mo na lang ang mundo. Sayang. Pero kung pipiliin mo ang Panginoon, yung sabi ni Brother Role, pinili mo na nga ang Panginoon, bakit di todo bigay? Amen? Huwag mo lang inaawin yung, todo bigay, sama-sama. Wala naman sa puso. Di ba? Kaya kung inawit mo yung todo bigay, todo bigay na tayo sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo na. Amen.